Mga bagay na maaaring pagsisihan ng mga nasa 40s kung bakit hindi nila ginawa ito nung sila ay nasa 20s pa lamang. So, what's up mga bossing, mga madam? Ngayong gabi, i-discuss lang natin. So, katatapos ko lang gumawa ng report. Singit lang tayo ng konting video. Discuss lang natin yung mga bagay na maaaring pagsisihan ng isang 40s na nasa 40s na hindi nila ginawa itong mga bagay na to nung sila ay nasa 20s pa lamang. Una, network. Napaka-importante kasi na yung network ma-build natin at the early age of 20s pa lamang. Halimbawa, meron tayong trabaho dati, yung first job natin, yung second job, third job, o kung ilang mang job man yung mga pinagdaanan natin, yung pag-build ng network natin sa kanila napaka-importante noon. Kasi akala natin kapag nag-resign tayo doon sa isang trabaho natin, pwede na tayo mag-move forward. Pero yung network, hindi natin alam na yung network na maiiwan natin kung na-build natin noon, na-reserve natin yung contacts nila, na-reserve nila yung contacts natin, ay malaking bagay ito pagdating natin ng age ng 30s, 40s, kasi marami na tayong experience at marami na tayong maiisip ng mga bagay na gustong gawin at pwedeng pasukin. At doon papasok yung contact na, yung idea na sana pala na-reserve ko yung contact ni ganito para matawagan ko siya, makapagpasok ako sa kanilang ng ganitong products or services. So yung network na yon, kung papalagpasin mo siya at the age of 20s at hindi mo iipunin yung magandang network na yon, kukulangin ka at the age of 30s or 40s at pagsisisihan mo yon na sana pala binil ko na yung relationship na maganda at nakabuo ako ng network sa mga previous jobs ko. Hindi porket aalis tayo sa isang kumpanya ay kakalimutan na natin sila at pabaliwalayin at mag-move forward na tayo. Make sure na kahit pa paano meron tayong maiiwan ng magandang network para sa oras na kakailanganin natin sila sa pagbuo ng ating mga gustong gawing mga bagay ay malalapitan natin sila. Madali natin silang matatawagan at makukontak. Sabi nga nila, your network is your net-worth. So, build your network carefully at siguraduhin nating magiging maganda at matibay yung network na i-establish natin. So, pangalawa, mentor. Kasi dati ako din, since ako ay nasa 30s na, yung pagkakaroon ng mentor medyo, parang ma-pride na eh. Kapag yung ganitong age ka ng 30s and 40s, since tayo po ay mga mas experienced na dun sa mga 20s, pero kung babalikan natin yung panahon na tayo ay nasa 20s pa lamang, yan yung tamang time para magkaroon ng tamang mentor eh. Kasi yan yung level na hindi pa ganun kataas yung confidence natin, yung level ng confidence natin na kaya ko, na may alam ako. Yan yung time na yung humility natin, kaya pang tanggapin ng pride natin na kailangan natin ng mentor. Kasi kapag ka 30s, 40s, lalo na 40s, yung level kasi ng pride ay hindi na ganon kadaling lunukin na kailangan natin ng taong tutulong sa atin. So, pinakamagandang time para magkaroon ng mentor at i-accept sa sarili natin na kailangan natin ng mentor ay at the age of 20s pa lamang. Kapag nasanay ka na ng 20s na meron kang mentor, most likely pagdating mo ng 30s or 40s, madali na yan at normal na lang. Na maaaring pagdating mo ng 30s, 40s, ikaw na yung mentor ng ibang tao. So, napakahalaga na yung pagkakaroon ng mentor ay kasabay natin ma-build ng network at the age of 20s pa lamang. Para hindi ganun kabigat at maluwag sa pakiramdam at sanay ka na at the age of 30s and 40s. Pangatlo, yung investment sa knowledge ay hindi na ituloy after graduation. Dati kasi, ang usual na nangyayari, meron naman nakakapagpatuloy ng knowledge after graduation, pero karamihan, after graduation, nag-aarap ng trabaho, kumikita ng pera para maibalik yung pinapaaral sa kanila ng mga magulang nila o kung sino man yung mga taong tumulong sa kanilang makatapos. Yun nga lang kasi napuputol na yung investment sa knowledge after graduation. So isa rin ito sa pinagsisihan ko na hindi ko tinuloy yung pag-acquire ng knowledge after graduation. Sana pala noon pala nag-masteral na ako, sana pala noon pala nag-training na ako sa ganito, na kung ginawa ko yun noon, baka siguro doktor na ako ngayon, o kung ano man yung profesyon na maaaring nakuha ko na o na-achieve ko na kung nag-start ako ng acquisition ng knowledge after graduation. Kala kasi ng karamihan, after graduation, tapos na yung knowledge at doon mo na lang
papupulot ang knowledge sa experiences. Hindi. Napupulot pa rin po ang knowledge after graduation sa continuous na pag-aaral. Nag-aaral sa mga trainings, itutuloy ang course after na, kaya may postgraduate na studies. So meron din pong may mga workshops and seminars para po ma-acquire ng additional title. So ako po mismo ay hindi rin nakapag board exam para po sa accountancy. So parang at the age of mid-30s, isa po yun sa aking pinanghinayaan, yung pag-acquire ng knowledge after graduation. Although hindi pa naman late, pero wala sanang pagsisisi kung ito po ay sinimulan ko na nung ako po ay nasa 20s pa lamang. So yun. Yun po yung mga tatlong bagay pa lamang po yun. So part 1 pa lang po yan. So next video po, idagdagan natin ang part 2 at kung mayroon pa mga ilang bagay na pagsisisihan, yung mga nasa 40s na hindi nila ginawa yun nung sila ay nasa 20s pa lamang. Again, point of view po yun bilang isang nasa mid-30s na, at yun naman po ay base ko sa personal na karanasan at base po sa personal na opinion ko. Kung meron pong hindi tugma sa aking mga sinabi sa inyong mga personal na experiences, ay pagpaumenhin nyo po. Pero yun po, yun yung nakikita kong mga bagay na maaari pagsisihan ko kung ako ay nasa 40s na hindi ko ginawa ng 20s. So since ako po ay nasa 30s, maaari na may tama ko pa at mahabol ko pa kung ano yung mga bagay na yan. So kayo po, meron po ba kayong mga bagay na kung kayo po ay nasa 40s na, meron po ba kayong mga bagay na pinagsisisihan na hindi nyo ginawa nung 20s, na saan noon pa lang ginawa nyo na? So i-comment nyo lang po dun sa comment section kung meron po kayong mga bagay na naisip po. So maraming salamat po. Ciao!